Hello guys! So welcome back to ZNZ Mini Garden Cactus and Succulents from Cagayan de Oro City. So for today, I will be sharing to you my 2 ways in watering my plants. So yan guys, kumukuha ako ng water sa deep well. And pinapatakan natin ng dishwashing soap, kaya ganyan may mga bubbles siya. Yung iba, hinahaluan nila ng vinegar para pangtaboy ng insects. Pero hindi muna ako gumagamit or nagmi-mix ng vinegar kasi acidic din daw yun. So first, ito yung ating burrito. Medyo nahihirapan ako guys kasi yung isang kamay hawak yung cellphone, tapos yung isa hawak itong parang picture natin na pandilig. Ito, medyo hindi pa sila gaanong malabong or lush kasi kinatingan ko yan sila guys para dumami tingnan sa pot. Ito naman ang ating Boros tail. Medyo malaki siya compared sa burrito. So ganyan lang ako magdilig guys. Itong hanging pots natin parang every 2 days ang interval ng pagdilig kasi madali lang siyang mag-dry, especially dito sa lowland. Kaya palagi nating i-maintain yung moisture niya kasi pag hindi, namamatay sila guys sa sobrang dry ng soil. Ito naman ang ating campfire na napakahirap papulahin ulit sa lowland guys. Ito, nakalimutan ko yung ID neto. And then another burrito kasi favorite natin si burrito. Ito guys, dito banda medyo naglalash na ito. Parang kumokompact na yung mga leaves niya. Si burrito naman napansin ko is madali lang siyang mauhaw. So dapat mo siyang i-maintain yung pagdilig. Next ay ang ating Darly Sunshine, and then lipat tayo sa back na angle nila guys. So eto. Next kay Darly Sunshine ay hindi mahilig sa sunlight, kaya plan ko siyang ilipat sa medyo shady na area. Kasi nag-yellow yung top niya guys. So, madaling masunog. And then followed by our ghost plant. Si Ghost Plant and si Ghosty, magkamukha sila. Kaso lang itong si Ghost Plant ay medyo slimmer yung leaves niya mga moms. And then ito naman, yung baby natin na Purple Delight. From cuttings lang yun. Ginawa ko siyang hanging plant. And then ito ang ating mga pendants. Oh. Hindi pa siya gaanong lush guys. Kasi bago pa lang yan sila. Ayan. Napaka-cute ni Purple Delight. Next, dito naman tayo sa ating na vertical garden sa right side, guys. So, ayan, ganyan. So, nag-prepare tayo ng 3 chairs para mas madali lang tayong makapatong during watering. By the way, guys, nagwo-water ako kapag medyo pa-sunset na. Like mga between 4:30 to 5:30 guys, para wala na talagang init. Kaya medyo madilim ang ating kuha. Yan ang ating Hobbit ear na nawala na yung red kasi palaging nabasa ng ulan dati. And then ang ating Hamel Sunset. Next ay ang ating crested na Bennett or mini jade. Di ako sure guys. Pero ganyan yung itsura niya. Next ay ang ating flapjack. 2 pieces lang yan dati. Ngayon dumami na siya. So minsan guys, sa gilid ako nagdidilig. And minsan naman sa center kapag medyo alikabok na. Ito ay ang ating crested na Luella. Next is ang ating pearly bon na kumukulay na yung rosette niya guys. So. And then ang ating pink na kalanchoe. So, ganyan lang tayo guys. Hindi masyadong damihan yung water. Kasi later, ipapakita ko sa inyo, may pahabol pa akong dilig sa kanya. Yung second way naman. Ito ang ating clavatum. So, ganyan lang guys yung first method na ginagamit natin sa pagdidilig ng ating mga plants using this plastic pitcher. And medyo i-fast forward ko lang ng konti yung video guys para hindi ganong humaba.
And konting reminder lang guys, sa ganitong method may mga advantage and disadvantage. So first, yung advantage is madidip water or maraming tubig tayong nai-introduce sa ating mga plants. So maganda yung moisture ng soil. Makikita natin talaga if well drained yung soil natin kapag tumutulo na yung mga tubig sa bottom ng pots. And also mahihelp natin yung mga roots na magiging mataba at saka matibay. Yung disadvantage naman guys is kapag ganito, be very careful lang, especially sa mga echeveria, kasi yung mga excess water na iipon sa top rosette ng plants kapag nagdidilig, dapat kinabukasan ay matanggal na natin sila using pot-pot, pwede electrical pump, or pwede ihipan kung wala, para naman hindi masunog guys. Kasi yung mga tubig kapag masisikatan na ng araw, magiging mainit para sa mga rosette nila. So yun yung magiging dahilan kung bakit magka-crown rot and magmamashi yung mga succulents natin. And isa pa, kapag ganito yung way, medyo matagal tayong matapos, and especially if busy tayo tapos marami tayong plan, so kailangan natin na mas madali ang method ng pagdidilig. So meron akong second method na i-introduce sa inyo guys mamaya, kung paano ako nagdidilig kapag medyo busy, walang time gaano sa mga plants. And also guys, isingit ko na lang sa mga bagong tanim kong mga halaman, mga after 5 to 7 days pa ako nagdidilig sa kanila ng paunti-unti lang guys. Hindi ko tinatamaan yung mga top rosette nila kasi wala pa silang matured na roots. Kapag nagre-ripa tayo, hinihelp natin yung mga plants natin na magkaugat agad. So dapat pauhawin muna natin sila para kusang lalabas yung mga roots sa bottom, tapos nagre-reach out talaga sila sa moisture. So ang ginagawa ko, dinidiligan ko lang yung mga gilid na parte ng soil or ng pot para yung roots kusya siyang magre-reach out sa ini-introduce natin na water, humahaba at dumadami. Kapag naman na-observe natin guys na dehydrated na yung plants natin or super kulubot na yung dahon, meaning kailangan na niya ng water, asap, so dapat tayo nagdi-deep watering sa kanya. So ipapakita ko na lang sa inyo sa separate video kasi hindi ako nakapag-demo today kung paano ko ginagawa ang bottom watering ko sa kanila. Regarding naman sa source of water guys, mas okay talaga kapag meron tayong naipon na tubig ulan, kasi iba naman talaga ang sigla and glow ng mga plants kapag rainwater yung dinidilig natin. Mas mabilis silang lumaki, tapos mas lalo silang tumataba. So sa area ko, meron naman tayong available na deep well. So yun na lang yung ginagamit ko kapag hindi umulan. And hindi ako gumagamit ng tap water sa faucet guys kasi meron na siyang nahalong chlorine. Second method ko guys is eto, parang pang car wash, pwede naman din pandilig or panlinis. So ayan guys, yung hose ilalagay natin sa source of water, may filter siya na built-in. And then may rechargeable din ito na battery. And then pindot-pindot lang tayo guys, para lang siyang nag-spray sa mga plants natin. So parang manual lang na ulan. Ayan. Especially if nagmabadali tayo guys, pwede natin tong gamitin para mas mabilis. Ayan. So, ganyan lang guys. And ginagamit ko din ito guys kapag medyo parang feeling ko dirty na yung mga pots nila or maalikabok na kasi nasa lowland tayo, so prone tayo sa air pollution. So, ganyan. Nililinis ko na din yung pots para maging malinis din tingnan. Kasi white lahat ng pots ko guys. So, prone to dirts talaga sila. Double purpose na. Dilig at the same time, linis. Spray lang ganyan guys. Oh. Ito rin yung gamit ko sa mga nakapropa natin guys.
timing guys, umulan. So, may mga maipon tayong rainwater. And maipapakita ko sa inyo ang setup ng greenhouse kapag maulan. Ayan guys. So, yung mga hanging plants natin, hindi sila mababasa ng ulan. Ito lang yung mga plants sa harap na naka-small pot. Next time ko na yan sila i-vlog. Pinapaulanan ko sila guys kasi hindi ko sila nadiligan. And then yung UV plastic natin guys, ganyan siya oh. Parang nagiging transformer. Binababa ko siya kapag feeling ko sobrang lakas na talaga ng ulan and hangin para ma-protect naman sila sa excess water. So ayan guys, medyo nahirapan ako sa pagbaba nito. May nakaipit kasi dyan guys na parang plastic na stick para easy lang naming ma-roll kapag gusto naming matamaan sila ng sunlight. So, ayan, natanggal ko na yung blue plastic pipe, guys. And ganyan ang itsura ng ating mini garden kapag maulan. So, maliit lang yung space, kaya vertical garden lang ang ginawa natin. That's all for today guys. Don't forget to like and subscribe to our channel for more updates about my cactus and succulents dito sa lowland. God bless guys. Bye-bye!